part of the National Intelligence Coordinating Agency, or NICA. Tiangco's name is included in the list of alleged personalities involved in agricultural smuggling that is part of the Senate Committee on the Whole report. So mga kaibigan, naakusahan pa rin pala siya no, ng agricultural smuggling. No? So ano na kaya ang nangyari sa mga ito? No? So Tiangco accused of black propaganda. So ito naman mga kaibigan, no? Noong May 7, 2022, Tiangco accused of black propaganda. Sabi dito, Manila, Philippines, a congressional candidate voters accused his rival, outgoing Mayor Toby Tiangco, of orchestrating black propaganda against him. Oh? So, kung totoo man ito, ibig sabihin ay ito pala ang kanyang gawain, ang magbato ng black propaganda. Kung sakaling totoo itong aligasyon laban sa kanya, mga kaibigan, no? So, ito sabi dito, in a Facebook live video on Thursday night, Lutgardo Gardi Cruz alleged that Tiangco has a sinister plan that includes a fabricated story implicating him in vote buying. They would make it appear that they raided a house that kept election inks and sample ballots, which would be used to shade Maislat Cruz, a former city councilor and vice mayor, said. So, ano na bang nangyari sa mga aligasyon na to, mga kaibigan, no? So, kung titingnan natin, mga kaibigan, ito yung sinasabi ko talaga na bago ka magbato ng putik sa kapwa mo, tingin-tingin muna sa salamin at tingnan muna kung ano ang ginawa mo in the past, no? Kung ikaw ba ay malinis, baka naman mamaya nagbato ka ng putik sa kapwa mo, bumalik sa iyo ay hindi lang putik, kundi kanal. Kanal ang sumabog sa iyo at imbornal, no? So, kaya dapat maghunos-dili, no, ang mga government officials bago magbato ng putik, tingnan muna kung sila ba ay malinis, di ba? Yan. So, ito po mga kaibigan, yung July 24, 2024, napakalaking perwisyo. Tiangco eyes charges versus firm that damage Navota's floodgate. So, ito yung kanina yung sinabi ko, no, na siya ay kakasuhan daw, no? Kakasuhan daw yung kumpanya na naging dahilan para mabangga yung floodgate ng Navotas. Pero mukhang wala namang mukhang wala namang malinaw, no, mga kaibigan, na kung ano ba talaga, kung pinush through o kung ano ba, no? Mukhang wala, mga kaibigan. Parang puro lang salita, no? So, eto mga kaibigan, instead of steering the administration back alyansa, no, para sa Bagong Pilipinas Coalition to Victory, campaign manager Representative Tiangco allegedly poured his energy into protecting Senate President Francis Escudero hold on power. Nako, itong aligasyon na to, mga kaibigan. So, ibig sabihin mga kaibigan, kumbaga sa dumoble, no, yung conflict of interest niya. Kaya hindi niya nagawa ang the best niya, no, yung kanyang best para sa pangangampanya as campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ay dahil ba dito sa pagtulong niya kay Chis Escudero para manatili sa pagiging Senate President? Is it true? Totoo ba itong aligasyon na to? Sabi dito mga kaibigan, no, sa Politico, Chis over coalition, Toby Tiangco Senate fixation, blame for 10 billion alyansa flop. Yan. So yun mga kaibigan, instead of steering the administration back alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition to victory, campaign manager Representative Toby Tiangco allegedly poured his energy into protecting Senate President Francis Escudero's hold on power, a move insiders say sabotage the coalition's chances in the 2025 midterm elections. My God, is it true?
Totoo ba 'to, mga kaibigan? Despite an alleged 10 billion campaign fund earmarked by the Marcos administration to support Alianza's slate, sources claim Tiangco mismanaged resources and let local government operations suffer. Wow! Ang laki ng allegation na to. Tiangco was also concerned with keeping cheese in the Senate presidency than delivering a win for Alianza. Ann Cooper, familiar with the campaign, said, OMG! Gaano ito katotoo, mga kaibigan, no? So instead, aggressively mobilizing local leaders and political operators, Tiangco reportedly offered just 1 million per candidate to local politicos, a token sum that barely moved the needle in critical areas. My God! How true is the allegation, no? Dito kay Toby Tiangco, mga kaibigan, no? So, Nabotas Representative Toby Tiangco said a 299 million budget has been allotted for 2024 for the rehabilitation of the navigational gate, which will now be used for its repairs following the damage. But now, kailangan itong palitan. Sayang ang pondo. Ang tanong, kung may repair na ginawa, bakit need na palitan? This is under Toby's watch. Ano ang nangyari sa pondo? My God! Ano ba ito, mga kaibigan, no? So, ano ba? Grabe, no? Kung ni-repair, bakit kailangan ng full replacement? Diba? Make sense? Yun eh. Kung ni-repair, bakit kailangan ng full replacement? Okay, no? So, mga kaibigan, no? Gusto ko lang ipapanood ko sa inyo ang isang video. Bago tayo magtapos dito. Ay sige, tapusin na muna natin yung ating bago ko papanood sa inyo isang video, no? Na very short lang siya, mga kaibigan, at kokomentuhan natin, no? So, sige, unahin na nga natin kasi related ito dito eh. No? Related ito dito eh. Yung sinasabi ko na bakit tila sinisiraan, no, ni Toby Tiangco ang Tiangco, ang administrasyon na programa ng administrasyon at ng House of Representatives. So tingnan nyo guys Ito, pakinggan nyo to. Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko eh. Nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. O sige, sabihin mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap ko eh. Yun yung di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIP, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. O di ba po, sinakmet na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Kapakita ko, may message yan, Yan. So, mga kaibigan, misleading ito. Yung sinasabi po ni Congressman Tiangco, no, ay misleading. Na tila minimislead niya yung mga tao, mga kaibigan, na hindi nakakaalam kung how it works, yung mga tupad, yung mga akap, yung mga propur na programa ng gobyerno, kung paano ba yan pinapatupad. Mukhang minimislead yata ni Toby Tiangco. At nakakalungkot dahil ang programa ng gobyerno, ng Pangulo at ng HOR na Bagong Pilipinas Servicio Fair na pumupunta sa iba-ibang lugar ng Pilipinas, maging sa Tawi-Tawi, sa Hulo, sa Basilan, sa pinakadulo hanggang sa
pinakabuntot ng Pilipinas, pumupunta ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair para personal na tulungan ang ating mga kababayan at personal na binibigay ang tulong. Nakakalungkot isipin na eto pang si Toby Tionco ang tila sumisira sa magandang programa ng ating Pangulo at ng House of the Representatives para may abot ang tulong sa mga kababayan natin, no? So, eto mga kaibigan, eto, ano natin ha? Ganito po yan. Ang binanggit niya dito, AX, ano yung sabi niya? Sandali, ano natin ha? Yung sabi niya, Totoo. sinasabi Diba? niya, Kung dati sumama na, ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. O sige, sama, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. tingnan natin ha, ano yun? Eh, yun yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? Bagong BPS Pilipinas Fair. Serbisyo Fair. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AX, 7 Okay. million MAIP, 7 million tupat. O yan, sabi niya, okay, tandaan natin ha. Okay, tingnan natin dahil guys ha. Sabi niya, pag sumama ka daw sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, meron ka daw 7 million AX, 7 million MAIP, 7 million tupad, ata. Ganon, sabi niya, no? So sabi niya, ata, hindi pa siya sigurado. Okay mga kaibigan, ganito kasi yan. Alam naman ni Congressman Toby Tionco kung paano nare-release, kung paano ang tulong ay binibigay sa mga mahihirap, sa mga recipient. Ganito yan. Sabi niya, pag sumama ka daw sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, bibigyan ka daw niyan, no? Ng 7 million AIC, 7 million MAIP, 7 million tupad, yata, sabi niya. Okay, ganito yan. Etong mga kongresista na to, just in case, mga kaibigan, natutuo yung sinasabi niya, just in case lang, natutuo yung sinasabi niya. Ganito kasi ang kalakaran niyan, mga kaibigan. Ang pagbibigay, no, ng mga ayuda na ito, itong mga AIX or AKAP, etc., ay through DSWD. Lahat ng mga tulong sa programa na tulong sa mga kababayan natin ay sa DSWD. Wala pong dumadaan na pera sa palad ng mga kongresista. As in, wala. Ganito po yan, no? Kapag sumama doon, sabihin natin sumama yung mga kongresista, mga kaibigan, ibig sabihin yan, ang mga kongresista na sumasama na yan, sila ay may concern sa kanilang mga constituent. Meron silang concern sa mga constituent nila dahil gusto nila na matulungan yung mga constituent nila sa kanilang distrito. Ibig sabihin, meron silang pagmamahal sa kanilang mga kababayan, sa kanilang distrito dahil gusto nilang matulungan. At mga kaibigan, itong mga kongresista natin, kung halimbawang magkakaroon sila ng mga yung sariling ayuda, no? Ayuda program, pamimigay ng ayuda. Guys, kukontakin ang DSWD. Bawa gusto nilang mamigay ng AKAP, AIX, tupad, or etc. Kukontakin ang DSWD. At ang DSWD po, mga kaibigan, titingnan ngayon yung referral ng kongresista na nag-ask ng tulong para bigyan ang kanyang constituent ng mga ayuda, AKAP, AIX, etc. Titingnan ngayon yan ng DSWD, i-check nila yan, i-verify nila yan, kung yung mga na-refer ng kongresista ay mga totoong tao na nangangailangan ng tulong. Pagkatapos mga kaibigan, saka ngayon, ang DSWD ay aaksyon sa pamimigay ng mga ayuda na yan doon sa constituent ng kongresista na nag-request.
kahit gaano kalaki man yan, 7 million na sinasabi niya, 7 million na MAIP, 7 million na tupad, 7 million na akap, kahit gaano man yan kalaki, yan ay hindi mapupunta sa kamay ng kongresista dahil ang mga yan, ang mga figures na yan sinasabi niya ay DSWD ang nagpapamigay niyan. At hindi yan pera as in 7 million ito 7 million MAIP, ito 7 million ito. Hindi ganun, mga kaibigan. Dahil yan po, alam niyo sino sa inyo ang ako hindi pa ako nakakuha ng tupad. Hindi rin ako recipient ng AX. Mas lalong hindi naman ako recipient ng AKAP, 4Ps at ng lahat ng mga programa ng gobyerno, hindi ako recipient niyan, no? So, alam niyo naman yung mga nakakuha nito, alam niyo kung paano ito ginagawa, paano how it works, no? Andiyan ang halimbawa lang isang kongresista, tignan natin, halimbawa si Congressman, si Toby Tionco na lang, Toby Tionco, sa kanyang distrito, sa Navotas. Halimbawa, mga kaibigan, gusto niyang mamigay ng AX. Meron siyang re-request niya, ay gusto kong mamigay ng AX para sa mga kababayan. Ngayon, mga kaibigan, mag-a-ask siya dyan sa DSWD. At yun nga, yung sabi ko sa inyo kanina, i-verify kung yung mga nire-refer ba ng mga tao ni Congressman Tionco ay talagang tunay na nangangailangan ng tulong. Pagkatapos mga kaibigan, syempre meron silang venue, doon sila sa isang venue, nandun yung mga DSWD, nandyan din si Congressman Tionco, tapos mamimigay ngayon yung DSWD. Nandyan din, no, si Congressman Tionco. Ibig sabihin, yung pamimigay po ng mga ayuda na yan ay through DSWD. Hindi siya personal na napupunta sa kamay ni Congressman Tionco. Make sense? Kaya wala po diyang sinasabing korupsyon, wala pong pork barrel yan. Nagiging korupsyon at nagiging pork barrel lang ang mga ayuda na yan kung yan ay napapasa kamay ng politiko at kanyang ibinubulsa. Doon po nagiging korupsyon. Pero kung ganito ang sistema ng ating gobyerno, sa DSWD po lahat ng tulong. Sa DSWD dumadaan lahat. Ang congressman nagre-request lang. Make sense? Nagre-request lang sila. 'Di ba? Na ay kailangan kong mamigay nito ng ng mga ayuda. Kailangan kong mamigay ng AKAP, ng AX, ng ganyan-ganyan. Magre-request lang yan sila. In cooperation yan with the DSWD. Hindi yung, 7 million ibibigay sa'yo, 7 million AX ibibigay yan sa kanya, 7 million na tupad ibibigay sa kanya yan. Hindi po ganun. Sa Marcos administration, iba po. Dahil ang Pangulo natin ayaw ng korupsyon. Ang Pangulo natin, iniiwasan niya, ayaw niya ng korupsyon. Gusto niya ay maayos na idadala sa mamamayang Pilipino ang mga tulong para sa taong bayan. Kaya nga po, idinaan na lahat sa DSWD. Mga kongresista, kailangan nyo ng AX, DSWD yan. Kailangan nyo ng tupad, DSWD yan. Kailangan nyo ng tulong, DSWD yan. Pansinin nyo mga kaibigan, pag may mga kongresista na namimigay, ano yung mga dala-dala? Mga karton ng DSWD, mga timba ng DSWD or ng PCSO. Di ba? Yun, mga kaibigan. Kasi sa Marcos administration, ayaw ng Pangulo natin ng korupsyon. Kaya yung sinasabi na yan ni Congressman Tionco, yan po isang malaking sinungalingan. Dahil walang napupunta, hindi po yan dumadaan sa kamay ng mga kongresista. Yung mga pera na yan. DSWD po. Make sense? Yun po mga kaibigan, no? Dito lang tayo sa tama. Huwag tayong magkalat ng fake news, no? Huwag tayong para lang may masira, para lang merong
sirain. Huwag tayong gano'n kasi kailangan lumaban tayo ng patas. Huwag maninira sa kapwa, no? Yan po mga kaibigan, isang napakaganda na prinsipyo sa buhay. Huwag manira ng kapwa. Sabihin lang kung ano ang katotohanan. Huwag pong manira ng kapwa. Kasi ang paninira, usually, kapag siniraan mo ang kapwa mo, babalik sa'yo. Katulad yan ng isang echo. Kapag ikaw ay sumigaw, di ba, sa bundok, pag sinabi mo, ang ganda mo, ang ganda mo, ano yung naririnig mo? Umi-echo, ang ganda mo, ang ganda mo. Pag sinabi mo naman, ang pangit mo, umi-echo din, ang pangit mo, ang pangit mo. Katulad po niya ang paninira ng tao ay katulad ng isang echo, babalik sa'yo. Kaya mas maganda, di ba, na ang itanim natin ay kagandahang loob. Mas maganda na ang itanim natin ay kabutihan para ang babalik sa atin ay kabutihan din. Di ba? Look at the Dutertes. Tingnan mo si Rodrigo Duterte. Nagtanim siya ng galit, nagtanim siya ng hatred, paninirang puri sa Pangulo natin. Tingnan mo ngayon ang nangyari sa kanya. Nandun siya nakakulong sa dahig. Diba? Ganun lang yun mga kaibigan. Kailangan magtanim tayo ng maganda sa kapwa natin para maganda din ang babalik sa atin. Yan ang prinsipyo ng Bible. What you sow is what you reap. Yung sow po S-O-W. Kung anong tinanim mo, siya ang iyong aanihin. Magtanim ka ng galit, galit din ang babalik sa'yo. Magtanim ka ng mabuti sa kapwa mo, mabuti rin ang aanihin mo. So wag po mag-fake news para lang makapanira ng kapwa. Ba? Alin Asenas, kaya nasa deheg na. Yes po, kasi ang ginawa niya kay PBBM, puro paninira eh. Bumalik sa kanya, nakarma siya. Si Sara Duterte, tingnan niyo nangyari. Pinagkakatiwalaan ba siya ng Pangulo nun Umaalis ang Pangulo natin, siya ang caretaker ng ating bansa. Binigay ng Pangulo natin ang lahat ng tiwala sa kanya, pero anong ginagawa niya? Mga kaibigan, during the time na unity pa sila, magka-unity pa sila, during the time na maganda ang pinapakita ng Pangulo sa kanya, talagang tiwala ang Pangulo sa kanya, siya naman nakangiti, nakangiti. But at the back of his mind, sinisira na pala niya ang Pangulo. Remember the Maitali, yung mga tarpaulin, BBM resign, ang galing pala yan sa kanya. Yan ang pasabog ni Peebles Talakera, na yung mga BBM resign na mga tarpaulin ay nanggaling kay Sara Duterte. Biruin mo mga kaibigan magka-unity pa sila. Hindi pa sila nag-i-split dalawa ni PBBM. Buo ang diwala pa ni PBBM sa kanya. Pero sinisira na pala niya si PBBM sa pamagitan ng pagsuporta sa mga maisog rally at pagpapagawa ng mga tarpaulin na BBM resign. Yan po ang pasabog ni Peebles Talakera. Bakit alam ni Peebles? Kasi nandun siya palagi sa maisog rally kasi DDS siya dati. At meron daw nagde-deliver ng mga tarpaulin, BBM resign. Sabi daw, ma'am, tinanong daw siya, ma'am, saan po namin lalagay ito? Tinanong daw niya, saan po galing yan? Kay BP Sara. So, ibig sabihin, matagal na pala na tinatraidor ni Sara Duterte si PBBM. Magka-unity pa sila. Tinatraidor na niya si PBBM. So, ngayon, anong nangyari? Bumalik sa kanya. Lahat ng mga ginagawa niya kay PBBM, bumalik sa kanya. Diba? Ganun yun mga kaibigan. Aline Arsenas, nice one, Admin Rich. Yan. Maraming pong salamat, Aline, sa iyong panonood. No? Thank you. Yan. So, yan mga kaibigan,
Yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Kung ayaw mong makarma. Kasi, ang gaba, dili gyud magsaba. Tinuod, ang gaba, dili gyud magsaba. Mag-strike na, ang gaba, mag-strike sa imo, na wa kakabalo kung kanus-a. Dili nimo mabalaan kung kanus-a na siya mag-strike sa imo kanang gaba. Agud maghimo ka sa maayo na ayuhon nimo kung unsa ang imong buhaton sa imong kapwa, sa imong kapwa-tawo kay wa ka kabalo basin ugma na ana ang gaba sa imong pertahan. Kay ang gaba dili gyud magsaba. Di ba? Sorry mga Tagalog Bisaya po 'yun. Yan. Hindi maintindihan ng mga Tagalog, pero ang ibig lang po sabihin nun, ang karma hindi magpapasabi kung kailan pupunta. Kung kailan kakatok sa pintuan mo. Kaya dapat ayusin mo yung mga ginagawa mo sa kapwa mo, huwag kang manira, huwag kang mambaboy ng kapwa, huwag mong akusahan ng mga kung ano-anong mga akusasyon na hindi naman totoo. Dahil ang karma hindi magpapasabi kung kailan siya kakatok sa pintuan mo at ikaw ay makakarma. O, di ba? Kapag kumatok ang karma, kapag kumatok ang gaba, mirisi, Miss Admin Rich. Correct. Mirisi talaga. Kaya dapat matakot ang bawat tao, no, sa karma. Kasi totoo 'yan, mga kaibigan. Totoo ang karma. Ako yan ang pinanghahawakan ko kasi ako ay naniniwala sa Biblia, no? Kaya ayokong maninira ng kapwa. Dahil naniniwala ako, merong at totoo talaga ang karma. Diba? So, tuloy tayo. No? Okay. So another topic na pala tayo, mga kaibigan, no? Another topic na po tayo. Guys, no? Yan. Okay, alam niyo ba, mga kaibigan? Good news. Yan. So good news to, mga kaibigan, na although hindi tayo masyadong talagang hindi tayo masyadong matawag doon yung 100% na naniniwala at natutuwa sa mga pa-survey. Pero sige, ano natin kasi good news ito, guys. No? So, alam niyo ba, mga kaibigan, na yan. Yan to. So, alam niyo ba, mga kaibigan, na tumaas po ang trust and performance rating ng ating Pangulo habang nag-decline, bumaba naman ang kay VP Sara Duterte, no, sa second quarter ng 2025. Tanong ng sa TNM Nationwide Survey. Trust and performance ratings of President Marcos Jr. improved in the July 2025 TNM survey. The majority of Filipinos continues to trust and approve the performance of President Ferdinand Marcos Jr. According to the latest TNM nationwide survey for the second quarter of 2025, conducted from July 12 to 17, 2025, no? So his trust rating rose by 4 percentage points to 64%, reflecting a significant boost in public sentiment.
while the 3-point increase in his performance ratings to 62% falls within the survey margin of error. So mga kaibigan, tumaas po ang kanyang trust ratings at saka performance ratings, no? So, ito po, it remains noteworthy as the consistency and breadth of the upward trend suggests a genuine and positive shift in public perception, no? Together, these gains in trust and performance ratings represents an apparent reversal of the downward trend observed since the fourth quarter of 2024. They underscore a renewed confidence in the President's leadership. So mga kaibigan, kung noong 2024 medyo bumaba, pero ngayon po ay tumaas po, no? Tumaas po ang survey ng ating Pangulo, no? So among the top officials surveyed, President Marcos Jr. holds the highest trust and performance rating in the second quarter of 2025, no? So mga kaibigan, na-post ko rin yan dito, no, sa aking Facebook, no? So tingnan nga natin, no, sa aking Facebook, na-post ko yan, no? Kasi mga kaibigan, nakikita ng taong bayan, no, kung anong ginagawa ng ating Pangulo. Ang Pangulo po natin ay masipag at talagang kapag maaasahan, mga kaibigan, kapag may mga bagyo, talagang bumababa siya on the ground at personal na siya ay tumutulong, mga kaibigan, sa mga tao. No, hindi po siya katulad nung nagdaang administrasyon na ano lang, talk to the people, talk to the people lang. Pagkatapos, mura-mura lang, pinagmumura yung mga tao, yung mga, kung sinong mga barangay, mga mayor, mura-mura lang. Pero ang Pangulo po natin, siya po ay gumagawa, no? Mga kaibigan. Kaya, siya po ay